ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran, dapig sa katauhan. Ang Barangay Guadalupe gideklarar nga mao'y labing daghan o mga kaso sa dengue. Napuno-puno na ron ang ilang kadalanan sa sakyanan di pasahero o pribado nga gisakyan sa mga trabahante ug sa mga estudyante. Ako ang sinugdanan sa kabaguhan. Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Department of Health ni konfirmar ni anak karon sa Sugbo ug sa Central Visayas ang upat ka strain sa makamatay nga sakit sa dengue. Eksklusibo, mga magtutudlo sa karaang Mandawi City College ni Piait, wa masulduhi sud na sa 5 ka tuig. Laing eksklusibo, Birhen Maria sa Minglanilla, gikagubtan kay giingong nagmilagro. Eksklusibo na sab, ato pakisayran ang kahimtang ni Z The Dream Cores, human sa lain niyang operasyon sa tutulan. O aktor nga si Dieter Ocampo, excited siyang umabot nga pelikula o ba ni Chris Aquino. Gikan sa ABS-CBN News Center, kini ang TV Patrol Central Visayas. Maayong hapon Sugbo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga maabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Nag-una sa itong mga balita karong hapon ang Department of Health niauhag sa publiko nga mas hugot nga magbantay batok sa dengue. Kay niana sa Sugbo ug Central Visayas karon ang upat ka bangis nga strain sa makamatay nga sakit. Si Rino Talyada sa report. Abunuhanan og type B nga dugo ang 3 anyos nga si General. Nakasinati ang bata sa gitawag nga dengue shock syndrome. Dihang ubos kaayo ang hematocrit og platelets sa iyang dugo. Upat ka adlaw na siya dinhi sa Cebu City Medical Center. Kana ako gining gipa-oxygen kay lubos kay ginawa siya. Da makagawas na maluwas na intaw na kong anak kay. Parting paitan ning naanta dires kambalanan. Matud sa mga doktor sa CCMC, matag-unom ka oras nila gi-monitor ang CBC sa matag dengue patient. Dinhi masuta kung grabe na ba ang kahimtang sa pasyente o musuka ba siya og dugo. Ang pasyente, depende siyang hematocrit or kanang kalapot sa iyang dugo, amo yun na silang ginatagaan o intravenous fluid. Nya i-monitor ang ilang BP, tapos kung naa sila signs of bleeding, mo na mong ginabantayan. Apan mas gikabalakan sa Department of Health ang pagsaka pagyud sa kaso sa dengue. Kinitungod kay niya sa Region 7 karon ang upat ka strain sa dengue virus. Buot pasabot, mahimong makaupat masakit og dengue ang usa ka tawo. Matag dengue strain, magkagrabe ang sitwasyon sa pasyente. The 4 strains are also here sa atoa, gasuroy-suroy lang. Most likely, kung 4 strains ang na atong katong nga sakit before, masakit na sad sila usab karon. Kay immune naman sila sa certain kind of strain. Giawhag sa DOH ang matag barangay nga alerto pa sa posibleng pagsaka sa kaso sa dengue. Ang Barangay Guadalupe na may labing taas nga kaso sa Cebu City, subsob ang pag-screen sa ilang mga bata nga nagpakita og senyales sa dengue. If the patient displays 2 or more signs, isubmit na mo sila sa blood extraction. Gilusan na sab sa dakbayan sa Sugbo ang DEAR o Dengue Education Awareness and Reduction. Usa ka programa nga nag-awhag sa publiko sa paglimpyo mismo sa tugkaran. Let there be health training, and it must be I who should be very much responsible to start with. Sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa rehiyon, matod sa Department of Health, kontrolado nila ang sitwasyon. Apan na kung hagit nagpabilin sa kamot sa publiko, ang padayong pagsiguro nga luwas o limpyo ang kalikupan. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Sa iyang bahin si Gobernador Gwendolyn Garcia niauhag sa mga mayor sa mga dakbayan ug kalungsuran sa Sugbo nga tutukan ang padayong pagsaka sa mga kaso sa dengue. Si Carmica Banlit sa report. Ikaduha ang dakbayan sa Toledo sa malabing daghang kaso sa dengue sa Sugbo. Doon na 99 ka kaso sa dengue. Gisundan ni sa Talisay nga may 89, Danao nga may 88 ka kaso, 86 ka kaso sa Balamban ug 61 sa Minglanilla. We do call upon our city and municipal health officials, even as I believe
our chief executives have given them the same instructions to immediately employ preventive measures. Gitahasan na sab sa gobernador ang mga lungsod pagpadayon sa misting sa ilang mga lugar gamit ang spray batok dengue nga gipangapod-apod sa nakalabayng semana. Will be effective to this strain of mosquitoes, which is now the 5th strain. And I have put as the man in charge, Dr. Seri Restauro. Giangkon sa gobernador gikinahanglan ang tumang kooperasyon gikan mismo sa mga mulupyo aron nga mabatukan kining kalit nga pagdaghan sa kaso sa dengue sa probinsya. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News. Nagkasalamat ka pamilyang Carmi. Ang mga opisyal sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Subo nimando nga hunungo na ang spraying o fogging o paggamit og chemical sa ilang barangay batok sa dengue. Mas gipalapda nila karon ang pagpanlimpyo, ang pagpangita o pagguba sa mga Pinoyanan sa lamok. Si Rachel Dangin doon na karoy live update. Kapamilyang Rachel, unsay latest? Leo, gipanghingusga na karon sa Barangay Guadalupe ang ilang kampanya batok sa dengue, human sila ang mitala nga may labing daghang kaso dinhi sa syudad sa Subo. Sa ilang talaan miabot na sa 79 ka mga kaso ilang dengue. Wa hinoy namatay. Seryoso ilang barangay kining mga posters ug signages sa tibok barangay isip pahinumdum sa mga lumulupyo. Kung sa niaging tuig Leo hingpit ang pagfogging sa barangay, karon ni mando na si Guadalupe Barangay Captain Jingjing Failnar paghunong sa spraying kun pagpaaso sa mga lugar nga itlogan sa mga lamok. Nasuta ni Failnar nga dili kini epektibo pagpatay sa lamok. Karon giawhag niya ang mga lumulupyo pagpangita, pagguba ug paglimpyo sa mga lugar nga pwede itlogan sa lamok, sama sa sandayong, ligid ug mga suok nga bahin sa panimay. Leo gipanglantawan ni Failnar nga musaka pa ang ilang kaso sa dengue. Apan nato ni Failnar nga ang batasan sa mga lumulupyo nga magpakabana ang labing epektibo paglikay sa dengue. Leo? Rachel, natultulan na ba kung unsa mga sityoha sa Guadalupe nga nisaka pag-ayo ang mga kaso sa dengue? Leo, nato ni Failnar nga lain-lain ning mga sityo. Sa usa ka sityo dunay usa, sa sunod na napoy lain. Sa pagkakaroon Leo wala pa niya natudlo kung asa gyud nga sityo ang may labing daghang kaso sa dengue. Leo? Kapamilyang Rachel Dangin, daghang salamat sa imong live update. Samtang tungod sa pagsaka sa mga kaso sa dengue, wa na'y kumpiyansa ron ang publiko. Nagkalilain nga mga paagi pagpanagang sa dengue, in demand ron sa mga tindahan. Si Karina Sutilia sa TV Patrol Exclusive. Sa usa ka butika sud sa Carbon, halos nahutda na sila sa stock sa nagkadaiyang mga panagang sa lamok. Sama ining mga mosquito spray, mat ug lotion. Kalit ang pagsaka sa demand human nisaka ang kaso sa dengue. Labi na gyud hapit na gabi kay daghan kay gyud mo palit og Pahimangno sa Department of Health, hinay-hinay lang sa paggamit ini sanglit may mga chemical kining posibleng makadaot sa panglawas kung masubrahan. We don't really know the cumulative effect of chemicals. Namang may mga chemicals nga ang iyang effect will come out later na. Apan din sa usa ka tindahan sa downtown area, may lain nga gikagubtan ang mga mamalitay. Kini ang rechargeable mosquito hitting squatter. Kung tan-awon, daw tennis racket. Apan epektibo ning mupatay sa lamok. Imo lang siya iyon ng tuan niya ma'am, yung safety switch din imo siyang gusto long press dere niya wag iway lang mo sa kuan lamok. Di siya angay mga bata. 400 mo ni siya volts ma'am. Kita mo ko sa silingan ni kuan nga kanang murag nakakuan gid siya bitaw nakapatay gyud lamok no. May flashlight ang squatter of rechargeable ang baterya ini nga mulungtad og tulungan to sa 4 ka adlaw sa 126 pesos ngadto sa 266 pesos depende sa gidakon matag usa. May mapalit sab nga blue light mosquito trap. Kung tan-awon susama lang kini sa usa ka ordinaryo nga emergency light. Musigan natin siya para maka-reflex sa lamok, para ang lamok mo dol sa iya and then tinigsod sa lamok nga nasa sulod matrap na siya. Mapalit ang maong kahimanan sa kantidad nga 550 pesos. Karong panahon sa dengue, himuon ang tanan mga lang sa makamatay nga sakit. Karina Asutilia, ABS-CBN Duha ka tawo ang nabiktima sa pagpamusil kagabi usa sa mga suspitsado na dakpan sa mga sako sa Barangay Intelligence Network. Si Rico Lucena sa Police Patrol.
Dalandig sa Cebu City Medical Center tungod sa madpinusilan silang Vicente Carbilidad o Tomas Sanchez, porter og mamaligyaig barbecue sa Gate 1 sa SRP doon sa Cebu City Hall. Naitabo ang pagpamusil pasado alas 9 gabi sa SRP Gate 1. Nagduwa og baraha ang mga biktima dihang nibuto ang usa ka tawo nga nagmotorsiklo, dayon pamusil. Matod sa usa sa mga nakakita, nagsulob og fatigue nga jacket og nigamit og 45 pistola ang mamumuno. Tumas-damol ko no. Diay, sa eskina, kita na damol ga bisikleta. Pero dili man pong kulang gabi ra sir. Nagpasad sa crime scene ang mga empty shell o slug sa 45 pistola. Gisikop sa may City Hall si Rodito Branzuela nga silingan sa mga biktima. Nakuhaan sa 45 pistola. Nagtuo ang kapulisan nga nagsilbing lookout si Branzuela. Dili ako po sila na. Nakuha rin dyan ako ng armasa sa akong barkada. Gipasalamatan sa bagong CCPO Director ang BIN o kapulisan sa daling pagkasikop sa usa sa mga sospek. Participation ng mga civilians. Kaya kani, pagdakupaan kauban man ito mga civilian volunteers o BIN dito sa area. Kitagdang pasakaan og kaso si Branzuela o ang gunman. Rico Lucana, ABS-CBN News. Mga magtutudlo sa karaang Mandawi City College nang reklamo nga wa sila swelduhi. Mga tinunan ni Pia Itsab nga wa na sila'y igong kahimanan sa tulunghaan. Mga detalye ini pa mga balita sa pagbalik sa tinuod nga numero 1 ang TV Patrol Central Visayas. Nang reklamo ang mga magtutudlo sa karaang Mandawi City College nga wa sila masulduhi sud na ron sa 5 katuig. Samtang ang mga tinunan nagpatabangsab sa Visayas Ombudsman tungod sa kakuwang sa kahimanan sa tulunghaan. Si Edgar Escalante sa eksklusibong report. Sa signature campaign, gipaagi sa mga tinunan sa Mandawi City College sa Tipolo ang ilang gilom nga reklamo suod sa 5 na katuig. Ilang ipada sa Visayas Ombudsman ang reklamo sama sa kainit sa tunghaan ug kakuwang sa kahimanan. Demoted sir, dili conducive ang learning. Apan may mas pait pang reklamo ang mga magtutudlo. Wa sila masilduhi suod sa 5 na katuig. Ang amo unta ba nga masulduan sa mi kay wa na gud mi intay dawat-dawat og sweldo gud. Amo lang nga masulduan sa mi ba makatilaw sad mi. Kahinumduman wa giila sa kasamtangang administrasyon sa Mandawi ang katukuran sa maong tunghaan. Ang amo lang ani ang among pag-sustain ako ng loan ko no gani bago lang ko na-aprubahan sa akong loan. Nang loan ko for the school. Unya ang Andam si Kanyete nga mapabalhin sa iyang mga tinunan sa bagong Mandawi City College kung ilho na sa korte ang bagong Mandawi City College nga mao'y legal nga college school. Giveaway ta. Pero amo gito pangayoon tong among giserbisyuhan sad nga bayad no? Katong bayad sa among giserbisyuhan sad. Pila ka years? Pila ka years kaya nagserbisyo sa gid mi. May kapin 700 katinunan sa MCC1 o may 30 ka mga magtutudlo. Edgar Escalante, ABS-CBN News. Ang mga opisyal sa dakbayan sa Mandawi ni Tataw andam silang mudawat sa mga tinunan gikan sa karaan nga Mandawi City College nga giduma ni Dr. Paulos Cañete. Si Karin Azutilia sa dugang detalye. Kini ang Mandawi City College nga gila sa dakbayan sa Mandawi. Anaan ni mahimutang likod sa Mandawi City Sports Complex. Samtang kini ang Mandawi City College nga gidumala ni Dr. Paulos Cañete nga namahimutang sa Barangay Tipolo, huot ug alimuot. Wa pay sweldo ang mga magtutudlo. Gibasol sa mga tinunan ng dakbayan ug gipasangin lang gipasagdan sila. Apan matod ni Attorney Brixio Bohols, City Administrator sa dakbayan sa Mandawi, dili ila ang tunghaang gipadaga ni Cañete. Wa may control ang structure or classrooms sa Mandawi City College nga dili kining Mandawi City College nga ato nga gipanguluhan ni Dr. Susana Cabahog. Dugang ni Bohols, kung mobalhin ang mga tinunan ngadto sa giilang tunghaan sa Mandawi City, andam silang mudawat sa mga tinunan. So moingon sila nga mo enroll sila diri sa atong Mandawi City College, then they have to do it. They have to come and see our administration sa May nag-ung-ung nga reklamo sa CHED batok sa MCC nga gidumala ni Cañete. Nagdumili pa ang Commission on Higher Education paghatag sa ilang komento apan ilang gipasalig nga sa dili madugay ilang mahatagan og katin-awan ang maong isyu ilabi na alang sa mga tinunan nga naapektuhan.
Karin Asotilia, ABS-CBN News. Nagkasalamat ka pamilyang Karin. Ang boxing champion nga si Z The Dream Gores gipaubos og bagong operasyon sa iyang tutunlan. Si Rachel Dangin sa eksklusibong report. Tulong ka oras gipaubos sa operasyon si Z The Dream Gores sa Cebu Doctors University Hospital. 8 ka oras nagiobserbahan ang boksidor sa recovery room. Gipaubos si Z sa tracheal resection ug end-to-end anastomosis operation gahapon. Diin gitahi ang iyang tutunlan. Nawa na ang unod nga unang nitubo sa tutunlan ni Z tungod sa mga antibiotics nga iyang giinom. Although makaginawa siya, pero dili normal. So, kailangan yun nga, nai-repair sa ilalom. So, hopefully na ma-okay na yung breathing, back to normal na kay, usually mo na lang gini nakatag niya discomfort. Gitangtang na ang tubo nga unang gitawod sa tutulan sa boksidor aron makaginhawa. Human sa operasyon, gidiretso si Z sa intensive care unit o gimonitor sa mga doktor. Gipasabot sa iyang ENT Dr. Gary Rivera, dili na kritikal ang kondisyon ni Z. Human sa pagkahili sa unod nga unang nitubo siyang tutunlan, gikinahanglang tahion ang maong dapit sa tutunlan aron mas hapsay na ang pagginhawa ni Z. Temporaryong gitahi ang suwang og liog ni Z aron hingpit nga maayo ang samad sa iyang tutunlan nga bagong gioperahan. Rachel Dangin, ABS-CBN News. Birhen Maria giingong nagmilagro sa lungsod sa Minglanilla habagat ang Subo. Daghang mga molupyo ang nanganggon na ayo sila sa ilang mga sakit. Apan kadakuan sa Simbahang Katoliko ni Tataw, imbestigahon pa ang ilang mga pangangkon. Si June Reynadela sa TV Patrol Exclusive. Among naabdan kining pundok sa mga tao sa panimahe ni Cornelia Conocono sa barangay Estaca, Minglanilla. Nagsudong sila sa imahe nga gihupta ni Cornelia. Mo tanong-tana ko niya nga, mamiri ka nang niya karong kapiyuna, no? O ito ganina, nagsanong-sanong siya, nagsigi sa kanalihok na ko. Kung mao man ganina mamiri ka nang, pakita pa dyan ko kung mas kusog pa si Mulihok kay Buwan. Makahibaw dyan kung ikaw nagmilagroso dyan ka na karong kapiyuna. Ikusog na siya pag kusog niya, marag ikaw pat yun niya nakuha na gali, nakuha siya ka nang nadapok isa sa kuuba, sa kong agtang, nagkabuang mong agtang. Pagkahulyo, ang estandarte gipulihan ni Monsignor Kikimbik ni maong imahin. Giingong padayon gihapon ang paglihok. Gipresentar ni Cornelia kining bata, ang labing una nga pasyente nga giingong giayo sa Birhen, human makuyapi og nang lagom. Ang kulap sa mga conversion nga way hilanap, nga atong adlaw 3 times kasi siya nahitabo, katulo. Yung to gidagan na mamamire dire. Yung to narang ayos siya. Laing pasyente, mingon nga nang hopong siya kaniadto. Mura bitang ng alay na ko nila niya, yung luspad ko. Yan, tako kuntiyan. Yan, karoon tanga niya. Pagduula ko niyan, tambalan. Samtang dula sa inangangko nga gitabangan sila sa imahin nga makatrabaho sa Canada. Nangayo ko niya og kanang makapasar ko sa working kanang contract ito sa Canada. Then gigan sa Canada nakapasar ko sa LMO. Then karon naghikay na ko sa kong papilis para sa Canadian Embassy interview nako. Among gikuha ang habig sa simbahan. Kinahanglan usa nga ato sang tukion jud og unsa man ang hinungdan ana natural ba? Niya og dili gini madaas sa natural, preternatural ba o supernatural ba? Di na bago ang inguning matang sa testimonya ug daghan pa ang proseso una mapamatud-an ang giingong mga milagro. June Reynadela, ABS-CBN News. Gipangguba karong adlaw ang mga tindahan sa kilid sa kadalanan sa Mandawi, mga manindahay nagpakitabang pagpangitag kabalhinan. Mga detalye ini gubang mga balita sa pagbalik sa tinuod nga numero 1 ang TV Patrol Central Visayas. Kadtong nang niawag nga hunungon ang investigasyon sa kasong administratiba batok niya si Kami Kabalit sa report. Nisumiter gahapon og injunction sa korte ang campus credit officer sa Cebu City Medical Center, Lourdes Archua, aron temporaryong suspensuhon ang pagpadayon sa administrative investigation sa Special Administrative Committee nga giporma ni Mayor Mike Rama, labot sa pagkahanaw sa mga cheque sa PhilHealth sa CCMC. Way salig si Archua sa kaligdong sa investigasyon nga gipanguluhan sa Cebu City Legal Office.
They cannot assure us of a fair trial, objective assessment of the evidence. But then we were waiting for the resolution. We could not have the resolution on our motion. Hangyo ni Archua, usbon ang mga sakop sa komitiba. Because of course if there's an injunction na pamanay hearing, so I'd like to check with Attorney Bernaldez. We give them the request na i-trial type ang hearing. Wala may requirement sa balaod nga kinahanglan gyud og public trial. Sa pagkakaroon, waunay investigasyon nga himuon ang grupo hangtod nga madesisyonan ang injunction ni Archua. Carmi Cavanlip, ABS-CBN News. Mga manindahay sa kilid sa kadalanan sa Dakbayan sa Mandaue, nagpakitabang ron sa kadakuan sa Dakbayan nga makapangita silang kabalhinan. Kinhuman pangguba ang ilang mga tindahan. Si Karina Sotilia sa report. Emosyonal nga ni atubang sa ABS-CBN News sa mga negosyante nga naapektuhan sa demolition ganinang buntag sa Maysuson Street. Luoy kayo, muramig mga hayop nga ilang gimanduan nga pawa mo diri. Matod sa Mandaue City United Vendors Association, 40 ka mga sakop nila ang naninda kilid sa dan. Ang nawadan sa ilang panginabuhian, wa sila magdahom nga bungkago ng ilang mga tinda. Sanglit may gikatakda pang sabot-sabot talinilaw ni Mayor Jonas Cortez karong Setyembre 13. O ang yun naman kung sa among kanang mahimo nga ikatabang inta sa among mayor nga bisag taga-alami gamay area nga di lang may papahaon din napita. Apan matod sa City Legal Office, may gipadala silang notisiya sa grupo kabahin sa demolisyon. Klaro mo sa kistanan nga naman gitsila na maligay sa daan unya gidili man na nato kay naman tayo ordinance ana nga gi-follow. Una nang gimanduan ng mga vendor sa pagpaninda sud sa merkado, apan nagdumili sila pagsunod sa dakbayan. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Dieter Ocampo adunay bagong proyekto nga gipangandaman alang sa Metro Manila Film Festival. Gawas sa pelikulang Sayo Lamang, dunay bagong pelikula nga gipangandaman si Dieter Ocampo, kauban si Chris Aquino. Sa pagbisita ni Dieter sa Sugbo, iyang gipadayag ang katagbaw ug pasalamat nga iyang nakauban ang mga veteranong aktor sama nilang Christopher De Leon ug Lorna Tolentino. I have a movie with Chris Aquino for the Metro Manila Film Fest. And for TV naman, may bagong teleserye pero hindi, parang story conference pa. Ako yung Star Patroller, Kathy Gabronino. Daghang salamat kapamilyang Kathy. Mga kapamilya, dapiton mo namo sa atong duha. Di lang usad, duha ka umaabot na kapamilya blood donation campaign. Ang una karong Setyembre 10 sa Cebu City Medical Center. Ang kadakuan sa CCMC na balaka sa pagkahurot na sa ilang supply sa dugo, samtang nakadaghan ang ilang mga pasyente sa dengue, kasagaran mga bata. Atong dasigon atong mga kapamilya pag-donate og dugo sa atong kapamilya blood donation campaign sa Cebu City Medical Center sa ilang main lobby sa Tambalanan karong sunod Biyernes pohon, Setyembre 10. Inig kaugma, Setyembre 11, doon na tayo laing hugna sa Kapamilya Blood Donation Campaign sa Chonghua Hospital. 9/11 nga Kapamilya Blood Donation Campaign. Aron ato sang katabangan ang Chonghua sa ilasang nagkanihit nga supply sa dugo alang sa labing nagkinahanglan nga mga pasyente. Karong Sabado, formal nang buksan ang Broadcasters Month sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas pinagi sa KBP Media Olympics. Mga basketball players sa ABS-CBN ug ubang mga TV o radio networks magsangka alang sa mahigalaon nga kompetisyon sa basketball sa Cebu Eastern College CEC. Unya ini ka Domingo ang atong ikaduhang tuig sa Broadcasters Congress. Atong tukion unsa bagyon ang papel sa media matag hostage situations o mga emergency situations. Ipahigayon ni sa Mariners Court tibok adlaw sa Domingo, Setyembre 5 sa atong Broadcasters Month sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Cebu Chapter. Ug din hinatapos ang TV Patrol Central Visayas. Kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya!